What's up mga ka-idol? This is Anvert TV again. Siyempre kung napadaan kayo sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload mga ka-idol. Grabe 'to mga ka-idol. Ang video natin mga ka-idol ay Miami Heat versus Spurs noong 2013 NBA Finals mga ka-idol. Ito na ata yung pinakamasakit na nararanasan ng Spurs na hindi makakalimutan sa kanilang franchise dahil dun sa trace ni Ray Allen. Kaya ang nangyayari ay umabot ng OT mga ka-idol. Para mas lalo nating maintindihan mga ka-idol, sabayan niyo akong panoorin yung video na galing kay Boxscores mga ka-idol. Subscribe natin 'yan mga ka-idol. Humanap na ng pwesto mga ka-idol para sabayan niyo akong manood sa video. 'Wag na nating papatagalin ito mga ka-idol. Start na natin. Game 6 ng 2013 NBA Finals. Lamang ang San Antonio Spurs ng 3-2 sa series at lamang din ng 3 sa laban 95-92. Ilang segundo na lang sa kanila sanang panlimang titulo. Isang defensive stop lang ang kanilang kailangan para sa kampyonato. Pero hindi pa pala iyon ang tuldok dahil ang climax ng serye ngayon palang bubulusok. Isang kasukdulan ng one of the greatest games sa one of the greatest series between two of the greatest teams in NBA history. At sa pagkakataong ito, welcome sa isang yugto ng kasaysayan. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Ang once-in-a-generation three-point shot ni Ray Allen na nagbukas ng pinto sa Miami Heat para maipanalo ang Game 6 sa overtime at eventually ay ang Game 7 para sa isang back-to-back championship na napakatamis para sa Miami Heat. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang 2013 NBA Finals na punong-puno ng mga big shots, performance na one for the ages at iconic moments. Ito si Tim Duncan at LeBron James pagkatapos ng 2007 NBA Finals. This is gonna be your league in a little while. 6 na taon ang lumipas nang muli silang nagyakap sa isang NBA Finals. Pero sa pagkakataong ito, kay LeBron ang matamis ng ngiti at kay Duncan ang pusong sawi. Para maintindihan natin ang ganda ng istorya ng 2013 NBA Finals, dapat nating sulyapan ang mga pangyayaring nagbigay kulay sa Miami Spurs rivalry version 1.0. Matapos maisalpak ng Miami Heat ang 2012 NBA Championship, ramdam na ng NBA na mas malalim pa ang kayang ibaon ng Big Three ni na LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh na mga nasa tuktok pa ng kanilang professional career. Kaya sa pagpasok ng 2013 season, ganado ang Miami community nang makapagpatubo sila ng isang league best 66-16 record nang itinala ng kanilang koponan para maging number 1 seed sa East at nagdiretso na rin sa finals pagkatapos ng isang grueling 7-game series laban sa mga bruskong Indiana Pacers. Samantalang ang San Antonio Spurs ay nakapagpunla lamang ng number 2 seed sa West behind Oklahoma City Thunder. Yun nga lamang sa pagkaka-injured ni Russell Westbrook noong playoffs na unsyami ang isa sanang rematch noong 2012 Finals. Kaya sa pagragasa ng San Antonio sa playoffs after sweeping the Lakers noong first round at Memphis noong conference finals, marami pa rin ang kibit-balikat sa kakayahan ng mga tumatandang Big Three ng San Antonio na sina Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker kung kaya ba talaga nilang makasabay. Gayon noong 2012 Finals, ang mga athletic at talented youngsters ng OKC ay hindi nakaagapay at noong regular season versus Miami, ang Spurs 2 beses ding nanlupaypay. Pero pagdating ng Game 1, parang sinabi ng Spurs na marami pang kakaining bigas ang Miami Heat. Experience-wise, mas makaranasan ng San Antonio dahil 4 na beses na nilang ginawang playground ang kampyonato noong 1999, 2003, 2005 at noong 2007 nga kung saan isinako nila si LeBron na parang basura matapos walisin ng Cleveland Cavaliers. At kahit ipinakita ni LeBron sa Game 1 na wala siyang planong yumuko matapos magtala ng triple-double, parang sinabi ng Spurs na papunta pa lang siya, pabalik na sila. Sinamantala ng Spurs lahat ng turnovers ng Miami sa fourth quarter at with 5.2 seconds left sa Game 1 and with the match on the line, isang poised under pressure bank shot ang ipinakita ng French point guard to draw first blood. Kalabaw lang ang tumatanda kaya parang tinaasan lang ng kilay ng San Antonio ang mga kuda ng kuda at naghihinala. Pero pagdating ng Game 2,
Napailing na lang si Duncan sa isang bounce-back game na ginawa ng Miami gamit ang balancing atake with 5 players scoring in double digits. Sinakal ng hit ang Spurs gamit ang mahigpit na dipensang pumaralisa sa Spurs, represented ng isang monster block na naramdaman mula US hanggang Brazil. 4 to shoot. Parker, spread the beat. Oh, what a block from James! Inarbor muna ni Lebron ang apelyido ni Splitter nang pinaghiwalay nito ang kumpiyansa at moral ng Brazilian center nang mag-ambisyon nito ng isang dunk pero isang humiliating block ang kanyang lalasap at ilang sandali naman ay sinundan pa ni Lebron ng isang thunderous slam. Yun mga ka-idol. Yan ang tunay na King Lebron. Sa transition, isang statement win para sa Miami Heat. Sa Game 3, pinatunayan ng San Antonio na kung kaya ng Heat na manambak sa serye, kaya din nilang tapunan ng Miami sa likod ng kanilang supporting cast like Danny Green at Gary Neal. Pero muling itinablan ng Heat ang serye sa Game 4 sa likod ng monster performance system Big 3 combining for 85 points. Ang best of 7 parang nauwi sa best of 3 with the series tied at 2-2. Nambulaga ang Spurs nang ipasok sa starting lineup si Manu Ginobili with his first start of the season. At nanalo ang Spurs sa kanilang ginawang sugal. Kumamada ang Argentinian sa opensa sa pag-fabricate man ng puntos o mag-facilitate para sa kanyang mga kasama. Nagtala ang Spurs ng 60% percentage nang ipasok nito ang 42 sa 17 tira. Ang koponang iniilingan noong una ang siyang parang nagkuwelyo at nagsalya sa Miami Heat against the ropes. At isang bigwas na lang ay mababasag na ang panga ng koponang puti at pula. Pero tumanggi ang Heat na basta na lang yumuko. Sa itinuring na Excellence in Sports Performance Yearly Award or ESPY Best Game of 2013, isang roller coaster ride ang Game 6. Mukhang on pace na si Tim Duncan sa kanyang panlimang championship sa pagdomina niya sa first half. Parang ibinalik ni Tim Duncan ng isang vintage performance habang kinakawawa si Chris Bosh sa ilalim. Pero mas naging kapanapanabik ang fourth quarter nang mag-take over si Lebron sa tinawag ng mga commentators na the headband game. Sa isang play na isang miss shot ni Mario Chalmers, nakuha ni Lebron ang bola para sa isang put-back dunk habang nawala ang kanyang headband. At parang naging biro na ang headband ang nagpapabigat sa katawan ni James dahil nang nawala ito, mga crucial defensive stops at puntos ang kanyang nagawa para mailapit ang score sa dying minutes ng laban. Pero sa last 90 seconds ng laro, nagpalaylay ng balikat sa mga Miami Heat fans ang dalawang clutch shots na ito ni Tony Parker. Isang 3-point shot at isang leaning jumper. Kinurdunan na ang gilid ng basketball court sa posibilidad na tuluyang makuha ang championship trophy at babagsak na ang confetti. Nagsisimula na ring mag-alisan ng mga tao with the Spurs up by 2 possession. Pero may huling hirit pa si Lebron at sa isang crucial miss free throw ni Kawhi na iwan pambukas ang bintana sa Heat. At heto na ang piraso ng kasaysayan na parang ginto sa mga sports aficionados. Isang once Sinasabi ko kanina mga ka-idol na yan, na ito yung sinasabi ko kanina na hindi makakalimutan ng Spurs franchise na ginawa ni Ray Allen sa 3 points na yan. Yan talaga yung pinakamasakit na nangyayari sa buong karera nila ng mga idol. You know? So, patuloy tayo. sa Heat. At heto na ang piraso ng kasaysayan na parang ginto sa mga sports aficionados. Isang once-in-a-generation 3 ni Ray Allen. Sa pagkakamintis ni Lebron ng 3, mabilis na nag-backpedal si Ray Allen sa kanto. Nakuha ni Bosh ang rebound at kaagad na ipinasa sa 10-time All-Star para ipasok ang biggest 3 sa kanyang career. Nabuksan ng bintana para sa isang overtime period at Miami ang nagkandado ng pinto sa Spurs with this clutch block ni Chris Bosh kay Danny Green. Napatunayang costly at deadly ang 3-point shot ni Ray Allen against the Spurs dahil sa title-clinching Game 7, dikdikan ng naging laban, walang gustong bumitaw, kumakabog ang dibdib, mga ulong nawiwindang at mga pasmadong kamay na pinagpapawisan. Hanggang sa dying minutes ng laban, napunta ang bola sa mga kamay ni Tim Duncan. Ang 16 na taong karanasan ni Duncan ay hinubog sa ganitong klase ng laro. Isa't kalahating dekada niyang binuhat ang San Antonio gamit ang kanyang excellent footwork at hook shot. Hawak niya ang bola at nagpakawala ng isang 4-foot hook shot against Shane Badgey. Hindi pumasok. May tsansa pa sana siya para sa isang tip-in na palagi niyang nagagawa pero nagmintis pa rin. Isang crucial miss ang nagawa ni Tim Duncan. Kitang-kita ang frustration ni Duncan sa paghampas niya ng kamay sa basketball court. On the other end,
nilagyan ni Lebron ng exclamation point ang kanyang 37 points sa isang 17-foot jumper na nagselyo ng titulo. Back-to-back championship para sa Miami Heat, pangalawang finals MVP ni Lebron, at napatunayang isang matibay na puwersa pa rin ang Big Three sa liga. Makikita ang sportsmanship at respeto ng magkabilang koponan, lalo na kina Lebron at Duncan. At ang series na iyon ay parang isang basketball treat sa mga NBA fans na hindi nakakasawang panoorin at balik-balikan. Hindi dahil sa nag-champion ng Miami Heat, kundi dahil sa ganda ng mga laro at sportsmanship all series long. Kaya kapag napapanood natin sa mga replay ang mga highlight reels na ito, maaalaala natin na ang lahat ng mga ito ay nabuo sa isang seryeng punong-puno ng magagandang kwento. Mga classic plays na gaya ng mga piraso ng kayamanan na para sa mga taong may puso para sa laro, maluma man tulad ng isang antigo, mananatiling ginto ang presyo. Sana'y nagustuhan niyo ang ating kwento. Baka pwede ka na rin mag-subscribe. Libre naman to. Grabe mga ka-idol. Kumbaga ito yung para sa akin sa tagal ko ng nanonood ng NBA mga ka-idol. Ito yung laro na grabe, di ka magsisisi. So yun mga ka-idol, sana nag-enjoy kayo sa pagpanood mga ka-idol. So mag-iwan ng like and syempre kung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe mga ka-idol. Maraming salamat at see you next video mga ka-idol. God bless.